Ayan, isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Sa ibabalita ko sa inyo ngayon, medyo kakabahan na naman. Hindi lang si Kagawad, hindi lang si Kapitan, kundi pati maging si SK. Sapagkat nadagdagan pa po, mga idol at mga bayan, nadagdagan pa yung naghain ng petisyon kontra dito po sa pagpapaliban ng December 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. So isang guro po mula sa Las Piñas, yun pong nag-file ng petisyon kontra nga po dito sa pagpapaliban ng December 2025 BSKA. So ito po, panoorin po natin. Meron lamang po tayong flash report, panibagong petisyon para sa hihilinging ibasura ang pagpalawit ng barangay at sangguniang eleksyon. Alamin natin ang detalye mula kay Steve Ras. Steve? Siyang dumulog sa Court Suprema ang isang high school teacher na si John Baritayan para humiling ng temporary restraining order para ituloy ang barangay sa Sangguniang Kabataan election ngayong Disyembre at mapahintok ang pagpapaliban nito sa Nobyembre 2026. Naniniwalang petitioner na labag sa konstitusyon ng sabing batas na may maraming detekto at nagali sa karapatan ng mamamayan na makaboto. Kung hindi niya matutuloy ang PSK ngayong Disyembre, may mga kabataan umanong mawawala ng karapatang tumakbo sa halalan dahil sa edad. Wala rin umanong sapat na dahilan ng Kongreso para ipagpaliban ang nasabing eleksyon. Responde sa petisyon ng Senado, Kamara, Comelec at Office of the President. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. So ayan isang guro, senior high school teacher mula po sa Las Piñas yung naghain po ng petisyon kontra dito po sa pagpapaliban ng BSKA 2025. So humihiling siya sa Supreme Court na sana ay mag-issue ng TRO yung Supreme Court patungkol nga po dito sa pagpupuspon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda ngayong December 2025 sapagkat mawawala ng karapatan lalong-lalo na yung mga kabataan na pagka ipinagpaliban daw itong eleksyon ay hindi na makakaboto. Yung dapat ay boboto ng mga kabataan para sa sangguniang kabataan. So kung ipopospone itong December 2025, hindi na sila magiging kwalipikado sa susunod sapagkat yung iba ay madaragdagan na yung taon, mga idol at mga bayan. Yan, ito po si Abari Tayam ng Las Piñas. Ito po siya. Ayan, marahil ay nakita na ito ng ilan. Ayan, siya po si Barry Tayam ng Las Piñas. So ito, babasahin ko po sa inyo yung post po ng Go Michael Go. Ito po guro sa senior high school, naghain ng ikalawang petisyon laban sa pagpapaliban ng BSKA. O, ito yung kanyang pagkakasabi mga idol Ayan. Ito po, yung prayer po natin, siyempre, i-declare po na unconstitutional po itong bagong batas na ito. And then, at the same time, mag-issue po ng temporary restraining order para matuloy yung election by December 1st, 2025. Binanggit din po ang violation po sa one subject, one role under Section 26 ng Article 6 of the 1987 Constitution. O yan, tama po yung kanyang sinabi Article 6, Section 26 na yung nakalagay po doon mga idol at mga bayan na dapat po doon sa bawat panukalang batas na ginagawa ng atin pong mga mambabatas, dapat isang subject lamang yung nakalagay doon. Ikaso nga po iba yung ginawa nitong ating mga mambabatas sapagkat ang sabi nga po ni Atty. Macalintal ay mayroong panlilin lang. Sapagkat yung nakalagay doon, an act setting the terms of the barangay officials. So hindi po nila nilagyan ng postponement. Hindi pala nilagyan ng postponement, bakit ipopospone itong December 1?
gayong wala naman palang postponement. O di ba? Talagang may panlilin lang mga idol at mga bayan. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi po nila nilagay yung salitang postponement? Kasi kung maalala nyo mga idol, mga bayan nung nilagay nila yung postponement noong 2022, ano ang nangyari? Idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional sapagkat labag nga po labag sa batas yung postponement. So ngayon ay hindi nila nilagay yung postponement. Pero ipinagpapaliban nila at hindi yung election ay gusto nilang gawin sa November to. So ano yung mangyayari dito sa December 1, 2025? O di mapupuspon nga mga idol. Talagang may panilin lang. At medyo marami ang madadaya dito mga bayan. Ito tuloy natin. Binanggit din po, ito pala ang kasunod. Isang guro sa senior high school na si John Barry Tayam ang naghain noong Biyernes ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang konstitusyonalidad ng Republic Act 12232 na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE. Sa isang petisyon para sa certiorari at prohibition na may kahilingang magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO, nanawagan si Tayam sa Korte Suprema na agad na ipatigil ang pagpapatupad ng nasabing batas at atasan ang Commission on Elections na ipagpatuloy ang paghahanda at isagawa ang BSKE sa December 1, 2025. Ang nasabing petisyon ay ikalawa na laban sa pagpapaliban ng BSKE 2025. Kasunod ng naunang petisyon ng isang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. So yun po hindi lang pala si Attorney Romulo Macalintal yung naghain ng petisyon kontra dito po sa pagpapaliban ng halalan o eleksyon na nakatakda po ngayong December 1, 2025. Kundi pati maging itong isang senior high school teacher na si John Barry Tayam ng Las Piñas ay naghain din po ng petisyon para sa certiorari at prohibition na may kahilingan. Humihiling siya na magpalabas ng temporary restraining order para ipatigil yung implementasyon or pagpapatupad ng RA 12232 na pinirmahan ng ating Pangulo, mga idol at mga bayan. So abangan po natin sa mga susunod na araw baka madagdagan pa itong mga naghahain ng petisyon para kontrahin itong pagpapaliban sa December 1, 2025. So yun po yung aabangan natin sa mga susunod na araw. So hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood.